Hello, Collective. Timeless reading po ulit tayo. Check natin ano nga bang energy nitong person nakakonect mo, person na nasa isip mo, si person on your mind. Check natin ano yung mga energies right now. Tingnan natin kaninong energy to ha. For sure, hindi mag-resonate sa lahat sa inyo yung bawat lalabas sa mga cards. So, kunin nyo na lang kanino resonate para sa inyo. Thank you dun sa mga bangers, mga laging bumabalik, sumusubaybay, sumusuporta. Autograph, laging nagtitingin tong person na to. Could be, lagi niyang tinitingnan yung mga picture mo, yung mga stories mo. Sabi dito, pwedeng nami-miss ka na itong person na to, may nostalgia, may mga memories ka. Kayong dalawa, dito sa person na to, chaser energy. Pwedeng nagkaroon kayo ng codependency nitong person na to, ano? Meron ditong palaging iniiwan, takot maiwan. Kasi palagi siyang iniiwan eh. Pwedeng yung mga past relationships nito, whether ikaw yan or siya, pwedeng hindi maganda yung mga napupuntahan na person. Kaya tuloy, parang nagiging chaser ito in a relationship. Baka takot siya na iwan mo siya or iniwan mo na nga, no? And pwede sigurong hindi niya matanggap. Baka until now, hinahabol ka pa rin nito. Kasi parang pwedeng sinusubaybayan ka pa rin niya, ini-stalk ka niya or pinitignan niya pa rin yung mga photos mo, yung mga memories ninyo. So, pwedeng andun pa rin yung longing, andun pa rin yung attachment na hindi ka pa rin niya totally nakalimutan or na let go. Pwede kasing naging one-sided lang din yung relationship ninyo according to the mirror card, no? Kumbaga, hindi equal yung dynamics dito eh. Pwedeng yung isa deads na deads, pero yung isa hindi ganun kalalim or hindi ganun ka patay na patay dito sa isa. No, hindi pantay eh. Nagkaroon ng betrayal. Nagkaroon dito ng moving on, ng expansion. Siguro nga, tinalikuran mo na to, iniwan mo na, pero until now, pwedeng hindi pa rin siya totally naka-let go of you, naka-move on. Yes, this person is still replaying the events, yung mga memories ninyo sa head niya, nandun pa rin. So, clearly, laman ka pa rin ng isip nito, nag-iwan ka ng mga magagandang memories, nag-iwan ka ng, kumbaga naging unforgettable ka dito sa person na to. Hindi ka niya makalikalimutan. Kaya siguro hanggang ngayon, maaaring hindi pa rin niya totally natanggap 100% or hindi pa siya nakamove on kasi andun pa rin yung longing, andun pa rin yung namimiss ka niya, naiisip ka niya, no? Mas kahit sabihin mo na ikaw, umusad ka na, lumayo ka na, or hiniwalayan mo na siya. Masaya ka na ngayon eh. Base dito sa Paradise card eh, pero siya parang na-stuck. Na-stuck itong person na to sa'yo. Yung mga memories ninyo.
twin flame energy. Pwedeng twin flame daw kayo, not sure. Kung totoo ba yan sinasabi niya. Wala akong alam dyan. Di ako expert sa mga twin flame, etc. Kaya hindi ko na i-elaborate yan. Oo, mukhang nagkaroon na ng separation dito. Nagkaroon na ng breakup, actually pwedeng nagkaroon pa nga ng deception or betrayal with the stab in the back. Pero despite dun sa nangyari na gano'n, hindi ka pa rin niya makalimutan. Sabi ko nga, tinitignan-tignan ka pa rin niya. Namimiss ka niya, laman ka pa rin ng isip niya. So, right now, you are happy kahit na hindi ka na together with this person. Or kahit na single ka siguro ngayon, or hindi ko alam kung may kakonect ka na ngayon, mas nag-focus ka na kasi sa sarili mo eh. Actually, mas nag-focus ka na sa iyong own happiness after neto. Hindi talaga naging equal yung give and take dito sa relationship na to. Pwedeng merong naging selfish dito, sabi ko nga, pwedeng one-sided lang talaga, yung hindi talaga pantay yung pagtitinginan, yung feelings, no? Actually, right now, you no longer care about this person. Pwedeng hindi na siya ganun ka-significant sa'yo, hindi na siya importante. Kasi nga, kung nagkaroon na ng betrayal dito, deception, at kumalas ka na dyan, sabi nga dito sa mga oracle cards mo, you are now happier. No? Kahit single ka. Kumbaga, wala ka na, kumbaga, pwedeng hindi mo na nga rin siya iniisip eh. Or kahit naman naiisip mo siya, pwedeng wala ka naman na rin na ding pakialam dito sa person na to. Kasi kung pinutol mo na nga yung ugnayan ninyo or kumalas ka na, nakipag-break ka na kasi nakakita nga ako ng breakup dyan. Pero parang energy kasi is naghahabol. Baka gusto niya maghabol. Baka siya yung naghahabol ngayon dito sa inyong dalawa. Kasi nga, feeling ko lang, siya yung hindi nakausad. Siya yung chaser dito sa situation ninyo. O di ba? You are no longer interested. Kahit na-offeran ka pa niya, kahit bumalik siya, kahit tabulin ka niya. So, nakikita ko yung possibility dito na maghabol ito, gumawa ng way. Pero nakikita ko parang kahit bumalik siya, ignorin mo lang siya eh, i-reject mo siya eh. So, iniisip niya kung sakasakali ba, pagbibigyan mo ba siya, bibigyan mo pa ba siya ng another chance, tatanggapin mo ba siya. Oo, willing na willing na lumuhod or maghabol sa'yo. Yun yung napifeel ko na energy. Ano, parang nakikita mo yun, nagbebeg. Siya ngayon yung parang nagbebeg na energy. Siya ngayon yung naghahabol. Kasi nilayuan mo na to eh. Mas nag-focus ka sa iyong healing. Mas nag-focus ka sa self-love, self-care, sa growth mo, sa career mo. Personal growth na lang kasi yung parang pinag-focusan mo eh. So, ang nakita ko nga dito eh, lumayo ka na talaga, dumistansya ka na dito sa person na to.
Or pwedeng meron talagang lumayo dito na like nag-abroad ka na or pumunta ka sa ibang lugar or kasi may element ng ibang lugar. So baka naman yung iba sa inyo kasi dito you're dealing with the person naka-LDR. Okay? So, merong energy kasi nang nagpakalayo-layo, umalis na, tinalikuran na, pero parang merong energy ng iniwan na ngayon parang nag-ahabol, gusto ng another chance, gustong mag-offer. Attracted pa rin tong person na to ngayon sa'yo until now. Ngayon mas mas maingat ka na, pinahalagaan mo na yung sarili mo eh. Kumbaga na-elevate mo na yung sarili mo. Na-elevate mo na yung self-respect, self-love, self-care, at ikaw ito na blooming, glowing. Kaya nga siguro, maaaring nagkaroon ng regret dito sa person na to kung alam mo yun, kung hindi ka niya napahalagahan before, kung pinabayaan ka niya, na take for granted ka niya, or hindi ka niya ganun naka-appreciate before. So, ngayon yung nakikita na ikaw ay mas attractive ka ngayon dito sa person na to nung lumayo ka, nung mas pinili mo yung self-love, self-care, self-respect mo. Parang mas dun nag-iba yung tingin niya sa'yo na parang mas naging karespe-respeto ka, mas naging attractive ka, mas lalong naging, alam mo yon, dun ka naging intimidating. Kasi ikaw ayaw mo na ng complications eh. Ngayon kasi mas simple na lang yung buhay mo, mas masaya ka kahit single ka. Ayan, mas happy ka. O, di ba? Less complicated, no? Ayaw mo na, hindi ka na magse-settle sa mga relationship na hindi ka pina-prioritize, na hindi mo nakukuha kung ano yung deserve mo. Ayaw mo na ng mga sakit ng ulo, no? Kumbaga, kung magre-relasyon ka rin lang at sasakit din lang yung ulo mo, wag na lang. Okay, kung may kahati ka rin lang, kung complicated lang, kung magiging problema lang yan para sa'yo, stress, ayaw mo na. No? Actually, pwedeng nagkaroon ng competition dito eh. Hindi ko alam kung meron ka bang naging kaagaw sa kanya, no? Kasi parang nagkaroon ng deception ng backstabbing. O, babalik talaga eh. Yan yung energy niya, babalik siya. Siya ngayon yung naghahabol. Parang kung halimbawa dati ikaw yun, ngayon, pwedeng bumaliktad ang mundo. Siya naman ngayon yung maghahabol. Babalik ito eh. After niyang mang-ghost or after niya na i-take for granted ka, no? Ngayon, doon siya nagkakaroon ng realization. Kasi lumayo ka na nga talaga rito eh. Kinatoff mo na yan eh. Nakipag-break ka na eh. Kumalas ka na, nagpakalayo-layo ka na. Pero na-stuck siya. Ayan, lakas talaga ng energy dito na alam mo yon. Hindi siya hanggang ngayon, hindi pa siya makausad-usad. Dahil dun sa ginawa niya, pwedeng nag-backfire yon. Siya ngayon yung hindi makausad. No?
By the way, kung gusto niyo ng private reading sa akin, nag-iisa lang yung official legit FB page ko. May check sa dulo, purple team. Kayo mag-PM sa akin. Hindi po ako mag-PM, mag-add friend sa kahit saang platform. Gawain po yun ng mga fake. Pag nakita niyo yung mga fake, paki-report. Ha? Thank you sa mga lahat ng nagla-like, nagko-comment, nag-share, nagpapadala ng star. Super thanks. Okay ko sa private reading. Mga nag-avail ng subscription and membership. Thank you rin dun sa mga nag-follow, nag-subscribe. At kung bago kayo, please don't forget na mag-follow or subscribe. Kung nakarelate kayo, pa-comment na lang dyan, pa-share. Pwede kasing, gusto niya talagang makipagayos. Pwede kasing hindi nagkaroon ng linaw or pwedeng hindi rin nagkaroon ng closure talaga sa inyo. Parang hindi nagkaroon ng finality. Kaya siguro na parang parang anong tawag dun, yung na-stuck siya sa'yo. O, lover's card. Gusto niya uli. Gusto niya uli. Bumalik. Ayan, o. Gusto niya uli ng another chance. Kung pagbibigyan mo siya, kung tatanggapin mo siya, alam mo yun. Gusto kanya uling offeran eh. Gusto niya talagang bumalik sa'yo. Promise. The lover's card. Stuck itong person na to, hindi siya makamove on. Na-realize niya yung value mo. Mas na-appreciate ka niya ngayon kesa before. Kasi nakita niya yung glow up sa'yo, nakita niya naging independent ka, nagkaroon ka ng self-respect. Alam mo yun? Kumbaga, doon pa lang nag-sink in sa kanya eh. Yung, kumbaga, ikaw yung tao na pwedeng hindi niya pinapahalagahan. Diba? Siguro ikaw yung mas patay na patay dati. Siguro ikaw yung nanunuyo. Ikaw yung bigay todo. Siya siguro dati hindi. Pero ngayon, parang siya na yung naghahabol na energy. Ayan, nag-i-spy sa'yo to. O diba, sabi nga dito, this person is still looking at your photos, missing you, nostalgic, thinking about yung mga memories ninyo. Gusto niyang malaman eh, ayan o. Gusto niyang malaman sa'yo. Gusto niyang magkaroon ng clarity, ng answers, or kung dahil nga pwedeng unfinished business, pwedeng hindi na resolve or hindi nag-end ng maayos. Yan, yung connection ninyo. And yung talaga yung tendency is na stuck siya, tsaka gusto niya talagang bumalik. And to the point na pwedeng habulin ka niya talaga. Okay? Hindi ka na niya kayang kontrolin eh. Alam mo yun? Kaya parang nag-level up na yung tingin niya sa'yo. Kasi nung una siguro ikaw nung una yung naghahabol, ikaw yung deads na deads, ikaw yung bigay todo. Pero ngayon, iba na, hindi alam niya na na-intimidate na siya at lalo siyang na-intrigue. Kasi hindi ka niya na kayang kontrolin. Doon ka nag-gain ng power mo. No? So, naging valuable ka lang sa paningin niya or respectable nung time na alam niya na hindi ka na niya kayang kontrolin at hindi ka naghahabol. Dito sa connection na to, sa relationship na to. That is something na hindi niya ine-expect. Okay. The fact na until now, hindi ka pa rin pala niya nakalimutan, no? Na nag-i-stalk pa rin siya sa'yo, which means, siya yung hindi nakamove on.
Siya ngayon yung parang lumilitaw na loser. Kasi bumaliktad ang mundo eh. Okay, mga signs na lumalabas dito. Strength card, this is Leo. Kahit na anong sign to i-clarify ko lang. Pero kung ano lang yung mga lumabas sa cards, babanggitin ko sa inyo. Baka may significance yan. So, pwedeng may Leo, pwedeng may Aries, may Gemini, Taurus, Libra. Yes. Thank you so much for watching. Bye-bye.